Si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay hindi lamang hinahangaan sa pagkakaroon ng intelektuwal na katalinuhan, kundi pati na rin sa paninindigan at paglaban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Habang kanyang kamatayan ay nagpasiklab ng isang revolusyon upang ibagsak ang paniniil, si Rizal ay palaging maaalala sa kanyang pakikiramay sa mga mamayang Pilipino at sa bansa. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay sinilang noong Hunyo 11, 1861 kina Francisco Mercado at Teodora Alonso sa bayan ng Calamba sa lalawigan ng Laguna. Siya ay bininyagan bilang Jose Rizal Mercado sa Katoliko ng Calamba ng kura paroko na si Reverend Rufino Colantes kasama si Reverend Pedro Casañas bilang sponsor. Si Rizal ay ang ikapitong anak sa isang pamilya ng 11 anak, 9 na kapatid na babae at isang kapatid na lalaki na sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Parehong may pinag-aralan ng kanyang mga magulang at kabilang sa mga kilalang pamilya. Ang pamilya ni Jose ay nanirahan sa inupahang ari-arian na pag-aari ng isang reliyosong orden mula sa Dominika, na naging pamilya ng mayayamang magsasaka. Bagamat ang pamilya ay inapo ng isang Chinese na imigrante, ang pamilya ay nagsimulang gumamit ng Mercado bilang kanilang apelyido upang itago ang kanilang pinagmulang pamilya dahil sa mga sentimiento laban sa mga Inchik noong panahong iyon. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. Aba, kada, igaha, ilamana, para sa tauwaya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Makalipas na maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino, na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon, at sa asignaturang matematika. Mahusay. Marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit pa riyan, ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong maidadagdag pa sa iyong kalaman. Maraming salamat po, Maestro. Sumunod si Maestro Lucas Padua, na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kalaman. Patungkol sa lingwaheng Espanyol at Latin, hindi ko po sila masyadong kabisado. Mag-alala ay huwag mong dapat gawin, sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami ka pang matututunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy, na nagturo sa akin na pahalagaan ng sining. Sa bawat araw na lumilipas, mula nung namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal po. Hindi po pwedeng dito na lang siya palagi sa tahanan turuan. Hindi ba't alam mo namang sakitin ng ating anak? Oo, ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Pinatawag niyo daw po ako, Tata. Oo, Pasiano, ihatid mo sa binyan ang iyong kapatid na si Pepe. Doon muna siya mamalagi at mag-aaral. Sige po, Tata. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Wastino Aquino Cruz. Ikaw, Jose! Marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, Guro. Eh, ang salitang Latin! Kaunti lang din po, Guro.
Ikaw, Jose, maliit ka lang ang bata, maliit pa ang kalaman mo! Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko ding kutyain ang aking mga kamag-aral. Chonggo? Ako, Chonggo? Isa naman sa'yo, bangus! Bangus! Iba rin ang bangos kaysa naman sa'yo, Chonggo. May team ka na nga, maliit pa ang kaalaman. Gusto mo ng away? Ano ito? Ano nangyari sa inyo? Si Jose po ang may pasimunong ama. Jose, halika nga rito! Bagamat ako'y halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangingibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamulupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang nagpagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa mga kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Kayong tatlo ay nakatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksil sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula ng magsikan. Dalhin sila sa kulungan! Padre Sandua, malito ka. Bakit po, General? Kaya kong ipatigil ang pagbitay sa iyo sa isang kondisyon. Yan ay kung babaliktad ka at isasakdal ang iyong kasamang pari. Sige po, General. Basta't may pangako mo lamang sa akin na aking kaligtasan. Sige, sa araw ng pagbitay ay mapapawalang sala ka. Ngunit siya ay niluko lamang ng Heneral at sa araw nga ng pagbitay ay silang 3 ang bibitayin. Pinapatawad na kita. Sana ang Diyos ay patawarin mo rin gaya ng pagpatawad ko sa iyo. Diyos ko, o inosente. Si Kristo ay inosente rin. Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? Diyos ko! Walang katarungan sa mundong ito. Padre, patawarin mo sa gagawin. Nais kong inyong sasihan ang pagbitay ng 3 paring martir. Mga taksil sa simbahan! Mga erehe! Isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang atimo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibininintang sa kanya, na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Senbergensa! Lumayas ka nito! Layas! At ikaw, Chudora, yan ba igaganti mo sa akin? Ako'y nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Tapos kanya igaganti mo sa akin? Kay Cabron! Kailangan mo ako ginaganto! Hayaan mo muna ako paliwanag, mahal ko, Jose Alberto. Jose Alberto! Oh, Alberto, anong dahilan at naparito ka? Maupo ka muna. Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Ngayon, iniisip ko na hiwalayan na lamang siya. Ano? Hindi maaari. Naisip mo ba kung anong sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masira ang ating pangalang ipinamana sa atin ng mga ninuno. Bilang ikay aking isang katugo at lubos kong pinaparagahan ng iyong payo,
Mas pipiliin ko na lamang na makinig sa iyo at magparaya. Ito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Chudora! 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 Ano bang nangyayari sa iyo at nagsisigaw ka rito? Hanggang sa baba ay naririnig kita. Lalo mo ba talaga akong patayin kahit nilagyan mo na laso ng sabaw na ipinainom mo sa akin? Walang laso ng sabaw na iyon. Anong wala? Ipinainom ko sa aso at ito'y namatay. Ha? Walang laso ng sabaw na iyon. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Tumigil ka na nga dyan. Ano bang pinagsasabi mo? Walang lasang sabi ang sabaw na iyon. Magandang umaga ho. Nandito po ba si Doña Chidora? Ano pong nais ninyo at naparito kayo? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Ako kinalaman sa binibintang niya sa akin. Wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako. Hindi ko ginawa iyon. Sinisiraan niyo lang ako. Huwag na lang kayong lumaban. Sumama kayo naman. Inawag. Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardya at sibil. Pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patlingo sa Maynila. Dooy, nagbabakasakali kaming ako'y makakapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikay nahuli sa itinalagang araw ng restasyon. Pangalawa, mukha kang sakitin at tapatin para sa unidad. Pamanhin, Padre Mati. Nakakasiguro ako na mahusay na mag-aaral itong si Jose. At naniniwala ako na magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralang ito. Kaya naman nararapat lamang siyang tanggapin dito. Salamat Manuel Ceres Burgos nang dahil sa iyo, napabigyan mo akong makapasok at makapag-aral sa Ateneo Milipan sa kabila ng aking huling rehistrasyon at maging sa aking pati na katawan. Walang anuman, Rizal. Sana'y pagbutihan mo ang iyong pag-aaral rito. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matatataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang na nasa mga panahong iyon ay kasulukuyang nasa piitan pa. Kumusta na po kayo, Nana? Lubusan po akong nangungulila sa iyong biglaang pag-alis. Oo nga, anak. Huwag mo ako gaanong isipin. Maayos naman ang aking kalagayan dito. Kamusta ang iyong pag-aaral sa Maynila? Mabuti naman po, Nana. Matataas naman po ang aking nakamit na grado. 3 buwan na lang po at ikay makakalaya na rito. Magkakasama na tayo muli. Sana nga ay magkatotoo yan, anak. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayang Calamba at sa panahong iyon ay nakakatuwa na ang pangarap ng aking nanang na sa wakas ay kasama na namin siya mula dito sa Calamba. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nananatiling matataas ang aking mga grado. Napakahusay mo magsulat ng tula, Jose. Ipapatuloy mo lang ang pagsusulat. At ako'y nakasiguro, ikay may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Santos. Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak na taga Lipa, Batangas. Kasamahan sa dormitoryo ng kanyang kapatid na si Olivia. Si Rizal noon ay papuntang Trus sa Manila upang bisitahin ang kanyang lula. Kasama niya ang kaibigang si Mariano Katigbak.
Isang araw, pagdating sa Lipa ay andun na si Segunda, kasama ang iba pang bisita at agad nabighani si Rizal sa taglay na kagandahan ni Segunda. Karamihan sa mga bisita ay kilala si Rizal bilang isang dalubhasa na pintor, kaya hinikayat nila si Rizal na ipinta ang dalaga. Nag-aalangan si Rizal, kaya ginuhit na lang niya si Segunda. Sa tuwing titingin si Rizal kay Segunda, ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamula. Si Segunda katigbak ang kanyang puppy love. Sa kasamaang palad, ang kanyang unang pag-ibig ay ikakasal sa isang taong bayan na si Manuel Luz. Marso 23, 1877. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at akin ring nakamit ang batsalyer ng artist. Matapos akong makapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok sa aking puso. Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam sa iyo. Ako'y uuwi na sa aming bahay sa Calamba at baka hindi na tayo magkita ngayong bakasyon. Ako man ay uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago kayo dumitso sa Lipa. Kaya magkikita pa tayo. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa bayan ni Rizal, kung kaya't hindi na sila nagkita mula noon. Isang gabi, nang ako'y nasa Calamba upang magbakasyon, ay nakaligtaan ko sa luduan ang general ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang natanggap ko at inilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit ako'y hindi panansin. Jose, anong iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka mapugutan ka ng iyong ulo. Cisco, pigilan natin ang kanyang pinaplano. Hayaan siya, Tiyo. Kung ayan ang nais niya, bigyan natin siya ng pagkataong magdesisyon ng kanya. Ina, suportahan na lang natin si Jose. Mas maganda siguro kung mas maintindihan niya ang lagay ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, anak. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyonan ako na kunin muna pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura habang ako'y nag-aantay sa sagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelidong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol. Sa aking papasukang universidad, habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon nakilala ko ang isang kaakit-akit at mahinhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Leonor, minsan kong hinihiling kay Batala na hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi mapigilan ang aking nararamdaman. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, ano na lang ating gagawin kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Itatanangin muna kita kung magkaganon, ngunit sa ngayon, itago muna natin sa ating kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin na kitang kay mismo lang ngayon upang hindi sila magkahalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Baka sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Mabuti nang ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matitiis pa ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit na makakabuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Ngayon ay 3 ng Mayo taong 1882. Ako ay nakasakay na sa barkong Salvadora.
ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanluraning bayan. Sa wakas, ako'y nakarating na rin sa Espanya. Ibang-iba ito sa aking bayan. Noong unay, hindi ko gaanong nagustuhan ang Barcelona, ngunit habang ako'y nagtatagal rito, unti-unti kong nagustuhan at naramdaman ang pagiging malaya. Naging magaan ang mga sumunod na araw ko sa Barcelona dahil ang ilan sa aking mga kamag-aral mula sa Ateneo ay aking natagpuan at nakasama. Rito bilang pagbati sa aking pagdating, sila'y naghanda ng isang piging dito sa Plaza di Catalunya. Ilang araw ang nakalipas nang siya ay makarating sa Madrid. Napagpasyahan niyang umanib sa Sirkulo Hispano-Filipino, isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid, kasama ang ilang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas. Karamihan ay mga liberal, gaya ni Don Pablo Ortiga y Rey. Ang organisasyon ay naglalayong maipahayag ng malaya ang mga paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Kasama din sa organisasyong ito sina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Graciano Lopez Haina. Sinunod ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng 2 kurso, ang medisina, filosofiya at pagsulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na Leonor ay dinadaan ko na lamang sa pagmamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda upang limangin ang aking sarili. Ako'y sumapi sa lohiya ng Masoniraya na tinatawag na Akasya. Kabilang sa samang ito ang ilang liberalista gaya ni Miguel Moraita, Francisco P. Margal Manuel, Bisirilla, Emilio Honoy at Juan Ruiz Zorella. Hindi maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan si Rizal sapagkat siya ay nangungulila sa kanyang tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito'y naiibsan tuwing nasisilayan ni Rizal ang magandang mukha ni Consuelo. Isinulat ko ang tula na ito para sa iyo, Consuelo. Sana'y magustuhan mo ito. Salamat, Pepe. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit, hindi ito'y nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa 2 rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman, ang aking kaibigan na si Eduardo Liti ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Taong 1885 nang makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid si Rizal. Sa pagkakataong iyon ay labis na karamdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na siyang ganap na manggagamot at napagtagumpayan ang ipinapangarap ng kanyang kuya Pasiano. Nakalipas ang ilang buwan nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral, napagpasyahan kong dumayo sa papuntang Europa. Noong nagtungo sa bansang Berlin, Germany si Rizal, doon ay isinulat niya ang unang sulat na ibinigay niya kay Ginoong Blumentritt. I have heard that you are studying our language and that you had already published some works about me. Permit me to send you a valuable book written by the countryman in our language. The Spanish version is mediocre because the author is only a modest writer, but the Tagalog is good, and it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Ikatlo ng Hunyo taong 1887, muli naglakbay pabalik sa bayang Calamba si Rizal. Sa pagkakataong ito ay muli niyang nasakyan ang barkong Jimna na siyang sinakyan niya patungo noon sa Europa. Matapos ang masayang paglalakbay sa dagat ng China, 5 ng Agosto sa taong ding yun ay nakarating muli sa Maynila. Doon ay una niyang binisita ang mga kaibigan, ngunit di nagtagal ay nagpaalam na upang makauwi na sa Calamba sapagkat batid niya na ang kanyang pamilya ay sabik na siyang makita. Oh,
Pepe, naparito ka. Nanang, tatang, nais kong dalawin ang ating dinner. Hindi maaari, Pepe. Alam mo bang mainit ka sa mga mata ng praile? Bilang ama mo, hindi ako papayag. Nais mo ba talagang mawala ng buhay mo dito sa mundo? Di maaari. Masusunod ko. Matapos kong makapagtayo ng aking klinika, ay napag-isip-isip ko na simulan ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi maitatanggi na maraming bumabatikos sa aking akdang Noli Me Tangere. Kabilang na dito ang 8 pulito na isinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nagiinit dahil sa paglabas ng katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay diniwensahan naman ito. Ilang araw lang ang lumipas nang makabalik si Rizal mula sa Europa, ipinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa noli at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam na siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo ngayon kung kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayokong makitang mamatay ka sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga ginawa ko. Ako man, ay walang nakikitang masama sa sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Pero kung iyan ay iyong nais, ako'y lilisan sa madaling panahon. Cuídate y que Dios los bendiga. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maaatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa pagising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Sakay ng barkong oceanic, narating ko ang bansang Japan. Sa ilang araw ng aking pananatili, ako ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Juan Perez Cabarillo. Habang papalabas patungo sa pintuan ng negasyon, napahinto si Rizal nang masilayan ng kanyang 2 mata ang napakagandang binibini. Nagtanong-tanong ako sa mga empleyado ng legislasyon upang mas makilala ang binibining pumukaw ng aking mga mata. Kinabukasan, inabangan ni Rizal ang pagdaan muli ni Seco Usoy at hindi naman siya nabigo. Dumaan si Ocesan sa kanyang harapan. Dali-dali niyang inalis ang kanyang sombrero upang magpakilala. Gani Chela. This is Rizal. He is a physician in Manila who was invited to stay here at the allegation. It is nice to meet you. I can speak English and French. I see. I thought I could study about Japan. I am lucky that you could speak 2 languages that I know. Let us be friends and please take care of me. As you wish it. Dito, nagsimula ang magandang pagtitinginan namin ni Usisan. Siya ang naging gabay, tutor at tagasalin. Lahat ng hinanap ko sa isang babae ay nakita ko kay Usisan. Noong 13 ng Abril, 1888 ay nilisan ni Rizal ang bansang Japan. Napagdesisyonan niyang ipagpatuloy ang paglalakbay sa Estados Unidos kahit alam niya na masasaktan ang kanyang pinakamamahal na si Ocesan, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyong palayain ang bansang Pilipinas. Noong Mayo 25, 1888, ako ay nagtungo sa London upang higit ko pang mapalawak ang aking kaalaman sa wikang Ingles. Pansamantala akong nanirahan sa bahay ni Antonio. Di nagtagal ay nakahanap rin ng isang bahay na matitirahan malapit sa Museo ng Britanya si Rizal, at ito ay ang bahay ng pamilyang Biquet. Sa pagtira ko sa bahay ng mga Biquet, hindi ko maipagkakaila ang aking lihim na nararamdaman sa panganay na anak ni Ginoong Charles Sigritud o kung tawagin ko siya'y Getty. Ang aking lubos na ikinatuwa ang paghanga rin niya sa akin. Some more made this for you. Thank you, Giti. Di naglaoy
aking napagtanto na hindi kami maaaring magkatuluyan at ikasal ni Goethe dahil sa aking misyon sa hinaharap. Noong ika-19 ng Marso 1889, masakit man para sa akin, tuluyan na akong nagpaalam sa pamilyang Beckett, lalong-lalo na kay Gertrude, at ako'y nagtungong Paris. Nakarating ako ng Paris noong Marso 1889. Ako'y lubos na nahihirapan sa paghahanap ng matitirhan dahil sa darating na Mayo ay dito gaganapin Exposisyong Universal. Dahil dito naging mataas ang pamumuhay. Magkano po renta niyo rito? Nandyan sa labas ang presyo, pakitingnan na lang. Napakamahal naman ng renta niyo rito. Pwede po bang babaan ito? Naku, hindi pwede. Ito na talagang presyo ng mga renta dito sa Paris. Sige po, salamat. Ginugol ni Rizal ang kanyang oras sa pambansang aklatan ng Paris. Dito'y pinagpatuloy niya ang pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Morga. Noong 1890, nailambag ng aking edisyon na may anotasyon sa akdang Susisos ni Morga. Pagkatapos kong manirahan sa Paris, napagpasyahan kong dumayos sa Brussels dito sa Belgica. Ako'y naging abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo. Ako rin ay nagsulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Kaagad akong naghanap ng imprintahang may mababang singil. Naging desperado ako dahil paubos na ang aking pundo. Nagawa akong magsangla ng alahas upang may maibigay akong paunang bayad. Nang makabalik sa Maynila, minarapat ni Rizal magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyo sa pagdalaw niyo sa pulong na ito. Ngunit ano nga ba ang iyong nais at ikinagpatawag ng pagpupulong? Nais kong magtatag ng samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit gaano ka nakatitiyak, Rizal, na tayo magtatagumpay? Marahil alam naman natin lahat na sila'y makapangyarihan. Kaya nga tayo naririto upang pagpalanuin natin ang ating hakbang. Sang-ayon ako sa iyong mga plano, Jose. Kaya't ikaw magpatuloy sa iyong inihahayag. Kung kaya ganoon, maghalal na tayo na ating mamumuno. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Dispohol, kaya naman agad na nagtungo si Rizal sa kanya. Tao po. Sulat po kayo. Rizal, may sulat ka. Good morning, seniors. I have received this letter saying that you want to talk me in private. Yes, senor. I sent you that letters because I want to know if you want to go back in Hong Kong. Why did you ask? Rizal, we have found this in the fellow cases of your sister Lucia. This is Pobres Frailes, which is satire against Dominican friars. I don't know where it came from. When we arrived in Manila, the inspector truly checked our luggage. That is not our. Don't deny it. Silence! You will be escorted by my new paramount to Fort Santiago. Take him. Good day, Mr. Rizal. I am Josephine and I would like to inquire on the health of my stepfather. Sige, paupuin mo siya. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini. Nagbigay sa akin ng isang magandang alala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais na magpakasal, ngunit hindi pinayagan ni Padre
dahil kinakailangan pang sumangguni ang pahintulot ng Bishop ng Cebu. Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito. Hindi ako papayag na ikasal ka ni Jose. Ngunit anak, mahal ko si Jose. Sa mata ng Diyos tayo'y kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong-buo at naisin ko mamuhay kapiling ka habang buhay. Mahal kita o aking Josephine. Nais kong ipatingin sa iyo ang aking kasama. Siya ay may kapansanan sa kanyang mga mata. Sige, maupo kayo. Mukhang hindi lang iyan ang iyong pakay dito sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ni Andres na ipaalam sa iyo na handa na ang ating katipunan sa paglusob sa pamahalaan. Tayo ay handa na sa ating adikain. Hindi masyado pag maaga para isagawa ang ganyang bagay. Alam naman nating lahat na hindi pa kaya nating bayan para sa ganyang kalaking responsibilidad. Ngunit nakaplano na ito at ito ang paraan ng paglaya mo sa bilangguan na ito. Ngunit ay kung sirain ang aking mga salita. Ako'y magpapangako na hindi ako tatakas at isa pa ay pinagan ako ni General Blanco na pumunta sa Cuba. Mukhang hindi kita mapipilit sa aming adikain, Jose. Pamanhin. Kinailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan. Noong sapagkat delikado ang panahon na iyon, ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya. Nang araw na iyon, ngunit paglipas ng isang buwan, lula ng isang barkong Isla di Panay, ako'y natuloy sa pagtungo ko sa Espanya at do'y nakausap ko si Don Pedro. Kung sana hilingin sa iyo, sir, na lumito ka muna sa Singapore. Kung hindi mo palagay sa liham ninyong tinanggap. Ang liham ay natid ni Gobernador Blanco. Ngunit umaasa ako na maganda ako tutunguhan ng lahat ng ito. Ngunit, Jose, masyadong matatag ang paniniwala mo sa gobyerno. Dapat alam mo na hindi dapat siya katiwalaan. Manalig na lang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat ng ito. Nanang! Nanang! O Maria, anong nangyari sa iyo at ikay sumisigaw? Si Jose ho! Anong nangyari sa aking kawawang anak? Sabihin mo! Bali-balita! Na siya ay dinakip sa kanya sinasakyang barko! Ang barkong Isla di Panay! Diyos ko! Diyos ko, ang anak ko! Kailangan natin matulungan si Rizal sa kanyang kinaroonan ngayon. Kaya naman, kailangan natin gumawa ng paraan. Sa paano paraan naman? Maghahain tayo sa punong maestradong si Habeas Corpus upang marinig nila ang ating salubin. Meron ba ako may tutulong? Kung iyong nais, ay ikaw na rin ang magdala sa kailangan ito. Susunod. Baka hindi pinakinggan natin sila ang ating mga isinangguni. Gobernador General, ang ilang parte ng ating lupain ay unti-unting nalulupig ng mga Indio. At sino-sino mga hangal ang mumuno sa kilosang ito? Ayon sa aking natanggap na liham, sina Mariano Lanera ay nagtagumpay sa paglusob sa gitnang lungsod. At habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyo na kasalamuha sa buhay. Pangalawa ay ang katibayan dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham, at ang mga talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tula na ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking may mumungkahi. Pinapahintulutan kita na mamili ninyong tagapagtanggol. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng iligal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa ay mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdan. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang binibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat mapaghiganti. Dapat sa kanila ay maging makatarungan.
Tumahimik ang lahat! Kung sinasakayunan ang hatol sa taong nasasaktan, Kung kayo'y tapos na ang usapin, hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lang nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali nila ang paglilitis. Niloko lang nila tayo. Ginamit lang nila tayo. bakit ba ikaw itong galit na galit? Ako itong mamamatay. Buti at nakakapagpakatawa ka pa. David, Ayoko na. Magbibitiw na ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, David. Pareha lang tayo. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavieja upang makiusap na ako'y huwag nang patayin. Ngunit hindi ito isinikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanang sa kanya. Disyembre 29, 1896, nang ako'y ihatid sa aking pansamantalang kwarto, habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Kailangan natin gumawa ng paraan upang mailigtas lamang si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! 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 Mabuhay si Rizal! Tama na. Pimik kayong lahat. Ako man gusto ko mailigtas aking kapatid, ngunit titiyak ko kailanman hindi gugustuhin ni Pipi na dumanag ng dugo ng dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa. Diyos na ang bahala magligtas sa kanya. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakapag-usap man lamang. At maaring kailanman ay hindi na magkita. Ngayon, ako'y mamamatay na dinaramdam ko na maiiwan kong mag-isa upang bumasan lahat ng bigat ng aking mga kamag-anak at ng ating matatandang magulang. Nagugunita ko ang kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inakasaya ang panahon ko. Disyembre 30, 1986, ang araw ng pagkamatay ni Rizal. Ito ang sulat ni Rizal. Farewell, my eternal country. Region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden. Departing in happiness, to you I give the short remains of my life, and had it been a life more brilliant, more fine, more fulfilled. Even so, I would have given it well to you. Others are giving you their lives on fields of battle, fighting joyfully without thought for the consequence. How it takes place is not important. Cypress, laurel or lily, scaffold or battlefield, in combat or in cruel martyrdom. It is the same of wandered by country and home. I am to die when I see the heavens gold gilded, color in the sky at last announcing way. If color be needed to embellish your dome, shed my blood. At that perfect moment, let it flow. It be enhanced in the reflection of your dawning light. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminals will also be executed. Ready? Load! Aim! Consumatum est. Fire!